Kung mahilig ka rin sa mga ukay-ukay na gamit, mapadamit man o mga gamit sa bahay, siguradong dapat mong pakinggan ang kwentong ito. Dahil hindi natin alam kung ano ang tunay na pinagmula ng mga bagay na binibili natin. Minsan, ang isang simpleng gamit na mura nating nabili sa ukay-ukay ay maaring may dalang kakaibang presensya, kamalasan o mas nakakatakot pa, ang kamatayan. Ako po si Rose at gusto ko sanang ibahagi ang isang karanasan na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin kayang kalimutan. Isang karanasan na nagsimula bago pa man tuluyang mawala sa akin ang pinakamamahal kong tao, ang mama ko. At sa totoo lang, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung dapat ko bang paniwalaan ang mga nangyari sa amin o baka nagkataon lamang ang lahat. Pero alam kong may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng pagkakataon lang. Bago mamatay ang mama ko, ay palagi ko na siyang nakikita sa panaginip. Nasa loob daw siya ng isang salamin at parang may hinihingi siyang tulong sa akin. Pero dahil alam kong panaginip lamang yon, ay hindi ko ito masyadong pinansin at inisip ko na baka dahil palagi ko siyang kasama, kaya siya ang madalas kong napapanaginipan. Pero habang lumilipas ang mga araw, ay mas naging madalas ang panaginip ko tungkol sa kanya at palagi pa rin siyang nasa loob ng salamin. Sa totoong buhay naman ay masaya kaming magkasama ni Mama. Kaming dalawa na lang kasi ang magkasama sa bahay simula nang iwan kami ng papa ko at sumama siya sa ibang babae. Kaya simula noon ay natuto na kaming dalawa na mamuhay ng kami lang. Hindi naman kami mayaman, pero masasabi kong kontento kami sa kung anong meron kami. May sarili kaming bahay, may pagkain araw-araw, at pareho kaming sanay sa hindi maluhong buhay. Ako naman ay nagtatrabaho bilang isang VA at dahil work from home ako, ay madalas lang akong nasa bahay. Kaya halos araw-araw ay nakikita ko si Mama. Siya ang nagluluto ng pagkain namin, naglilinis ng bahay, at kung minsan ay sabay kaming nanonood ng TV habang nagpapahinga. Simple lang talaga ang buhay namin, pero para sa akin ay sapat na yon dahil kasama ko naman ang taong pinakamahalaga sa akin. Hindi rin kami mahilig bumili ng mga mamahaling damit o gamit dahil mas gusto namin ang ukay-ukay. Madalas kaming pumunta roon kapag may libreng oras ako dahil nakakatuwa rin para sa amin na maghanap ng mga damit na magaganda pa kahit mura lang. At minsan ay nakakatsyempo pa kami ng mga branded na damit na hindi mo aakalain na galing lang sa ukayan. Day off ko noon at naisip kong yayain si Mama na mag-ukay-ukay ulit kami. At tuwang-tuwa naman siya dahil paborito rin niyang maghanap ng mga murang damit at kung ano-ano pang bagay na maaaring gamitin sa bahay. Kaya agad siyang nagbihis at ilang minuto lang ay nakahanda na kami para umalis. Malapit lang naman ang ukayan sa bahay namin. Mga 5 o 6 na minuto lang kapag mabilis ang takbo ng sasakyan. Kaya hindi rin nagtagal ay nakarating na kami. At pagpasok pa lamang namin sa lugar ay napansin agad namin ang mga bagong dating na gamit na inilabas sa isang bahagi ng ukayan. May mga furniture, salamin at iba pang gamit na mukhang luma na pero maayos pa rin at may ilan na halos parang bago pa. Habang tinitingnan namin ang mga bagong dating na gamit ay biglang napatingin si Mama sa isang salamin na nasa bandang gilid. May golden lining ito sa paligid at medyo luma na ang design. Pero kakaiba ang dating nito
dahil kahit maraming ibang gamit sa paligid ay parang yun lang ang napansin niya at itinuro niya yun sa akin na parang gusto niya agad itong bilhin. Natawa lang ako noon dahil para sa akin ay hindi bagay sa bahay namin ang ganong klase ng salamin. Medyo old-fashioned ang itsura nito at mas gusto ko sana yung modern ang design. Pero kahit ganon ay parang talagang nagustuhan ni Mama ang salamin at paulit-ulit niya itong tinitingnan habang ako naman ay hinihila na siya papasok sa loob para makapamili kami ng mga damit. Habang namimili kami ay napansin kong parang wala sa sarili si Mama dahil kahit hawak niya ang ilang damit ay panay pa rin ang tingin niya sa direksyon ng salamin. Para bang may kung anong bagay roon na hindi ko nakikita. Kaya dahil ayaw ko rin siyang malungkot, ay sinabi kong bibilhin na lang namin ng salamin pagkatapos naming mamili. Pagkasabi ko noon ay biglang nagbago ang mukha ni Mama at kitang-kita ko kung gaano siya kasaya. Parang isang bata na nakakuha ng bagay na matagal na niyang hinihintay. Kaya hindi na rin ako nagtanong pa at pagkatapos naming mamili ng mga damit ay binili na rin namin ang salamin at isinakay sa sasakyan. Pagdating namin sa bahay ay agad na kinuha ni Mama ang salamin at sinubukan niyang hanapan ito ng magandang lugar sa sala. Habang ako naman ay natutuwa dahil nakikita kong masayang masaya siya. Hindi ko naman inakala na ang simpleng salamin na yon ang magiging simula ng isang pangyayaring tuluyang magbabago sa buhay naming dalawa. Pagkatapos naming ayusin ang mga gamit ay nagpaalam ako kay Mama na aakyat muna ako sa kwarto para magpahinga dahil inaantok ako. At hindi ko na namalayan na nakatulog ako ng mahimbing. Pero ilang oras lang ang lumipas ay bigla akong binangungot at muli kong nakita si Mama sa panaginip ko. Nasa loob na naman siya ng salamin at humihingi ng tulong sa akin. Mas malinaw na ang salamin sa panaginip ko dahil nakita ko ang golden lining nito at maging ang mga maliliit na detalye sa gilid na kapareho sa salamin na nabili lang namin. Sa pagkakataong yon ay hindi na lang basta nakatayo si Mama sa loob nito dahil parang may kung anong humihila sa kanya palayo at pilit siyang kumakapit habang nakatingin sa akin. Pinilit kong magising hanggang sa tuluyan nga akong nagising na pawis at parang hinihingal. Maghahapon na pala noon kaya agad akong bumaba para hanapin si Mama. At pagdating ko sa sala ay bumungad sa akin ang salamin na kakabili lang namin dahil naikabit na pala ito ni Mama sa lugar na gusto niya. Hindi ko maipaliwanag kung bakit bigla akong nakaramdam ng kakaibang kaba nang makita ko ang salamin. Parang may mabigat na pakiramdam na nanggagaling mismo rito. Pero pinilit kong wag itong isipin at hinanap ko si Mama sa likod ng bahay. At doon ko siya nakita na nagwawalis ng mga tuyong dahon na parang walang anumang kakaibang nangyari. Noong mga unang araw ay maayos pa naman si Mama. Pero ilang araw lang ang lumipas ay bigla siyang naging sakitin. Palagi siyang nanghihina at nilalagnat kaya ilang beses ko siyang dinala sa doktor. At sabi naman sa amin na UTI lang naman daw yun. Pero habang lumalala ang kanyang kondisyon ay hindi ko maiwasang isipin ang salamin na nabili namin sa ukayan. Hanggang isang gabi ay sobrang taas na ng lagnat ni Mama at napansin kong nangingitim na ang ilalim ng kanyang mga mata. Parang ibang tao na ang nakikita ko sa harapan ko dahil biglang bumagsak ang katawan niya at halos wala na siyang lakas. Kaya pabalik-balik kami sa ospital. Kino-confine siya, gagaling ng kaunti at pagkatapos ay muli na namang magkakasakit.
Dahil hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko, ay sinunod ko ang payo ng isang kapitbahay na subukan kong dalhin si mama sa isang albularyo. Kahit hindi talaga ako naniniwala sa ganong bagay, ay ginawa ko pa rin dahil handa akong subukan ang kahit ano para lang gumaling siya. At pagdating namin doon, ay agad na hinawakan ng albularyo ang kamay ni mama. At doon ko napansin na nagbago ang kanyang muka, na parang may nakita siyang bagay na hindi ko nakikita. Pagkatapos gamutin si mama ng albularyo, binigyan si mama ng pangontra at mariing bili na wag niya itong aalisin sa katawan. Kaya kahit hindi ko naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng yon, ay sinigurado kong nakasuot yun kay mama. Pero kinabukasan ay bigla itong nawala at hindi rin maipaliwanag ni mama kung saan niya nailagay. At doon lalo akong kinabahan dahil naalala ko ang mga panaginip ko tungkol sa salamin. Isang gabi, habang nagtatrabaho ako sa kwarto, ay may narinig akong mahinang nagsasalita mula sa ibaba. Hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi at akala ko noong una ay nanonood lang si mama ng TV. Pero nang marinig ko itong muli, ay agad akong lumabas ng kwarto at bumaba. At doon ko nakita si mama na nakatayo sa harap ng salamin habang nagsasalita sa wikang hindi ko maintindihan. Hindi ko na alam kung ano ang nangyayari sa kanya dahil nakatitig lang siya sa loob ng salamin habang gumagalaw ang kanyang mga labi na parang may kausap. At habang papalapit ako sa kanya, ay bigla kong napansin na hindi lamang si mama ang nakikita ko sa salamin. Dahil sa likuran niya ay may isang madilim na anino na tila nakatayo at nakatingin din sa akin. At sa mga sandaling yon ay doon ko na naramdaman na ang mga panaginip ko ay hindi pala basta panaginip lamang. Buong gabi akong hindi mapakali at hindi na ako nakatulog dahil paulit-ulit kong naiisip ang nakita ko kay mama. Lalo na ang kakaibang wikang sinasabi niya habang nakaharap sa salamin. At kinabukasan ay nagpasya na akong gawin ang isang bagay na matagal ko nang kinakatakutan. Kailangan kong alisin ang salamin sa bahay namin dahil pakiramdam ko ay yun ang dahilan kung bakit unti-unting nagbabago ang kalagayan ni mama. Nang araw ding yun ay hinintay kong makapagpahinga si mama bago ko tuluyang ibinaba ang salamin at dalhin ito sa likod bahay. Nanginginig ang mga kamay ko at kinuha ko ang martilyo at buong lakas kong binasag ang salamin. Nagkalat sa likod bahay ang maliliit na piraso ng salamin at sa mismong sandaling yon ay nakaramdam ako ng kakaibang lamig na dumaan sa buong katawan ko. Pero pinilit kong isipin na tapos na ang lahat at sa wakas ay naalis ko na ang bagay na matagal nang nagpapahirap kay mama. Buong araw akong naglinis ng mga basag na salamin at itinapon ko ang lahat ng piraso. Habang si mama naman ay tahimik lang na nakahiga at parang wala siyang lakas kahit magsalita o kumilos. At kahit umaasa ako na pagkatapos kong basagin ang salamin ay gagaling na siya, ay hindi naman yun ang nangyari. Dahil habang papalapit ang gabi, ay lalo lamang siyang nanghina. Nang gabing yon ay habang nakaupo ako sa tabi ni mama, ay napansin kong iba na ang kanyang paghinga. Sobrang hina na nito at halos hindi ko na maramdaman. Kaya hindi ko na siya iniwan kahit saglit at patuloy ko lamang nahawak ang kanyang kamay habang pilit kong inaasahan na malalampasan niya na naman ang gabing yon tulad ng mga nauna naming pinagdaanan. Ngunit bago tuluyang lumalim ang gabi ay unti-unting nanlamig ang kamay ni mama at hindi nagtagal
ay tuluyan na siyang binawian ng buhay. At sa pagkakataong yun ay parang gumuho ang buong mundo ko dahil kahit ilang beses ko siyang dinala sa ospital, kahit subukan ko ang lahat ng paraan, at kahit sa huli ay binasag ko man ang salamin na pinaghihinalaang kong dahilan ng kanyang pagkakasakit, ay hindi ko pa rin nagawang iligtas ang mama ko. Pagkatapos niyang mawala ay hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin sa bahay dahil bawat sulok nito ay nagpapaalala sa akin kay mama. Lalo na ang sala kung saan dating nakasabit ang salamin. Ngunit kahit wala na roon ang salamin ay hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang huling pagkakataong nakita ko siyang nakatayo sa harap nito habang nagsasalita sa wikang hindi ko naiintindihan. Hanggang ngayon ay hindi ko alam kung ang salamin nga ba talaga ang dahilan ng pagkamatay ni mama o nagkataon lamang ang lahat. Pero isang bagay ang hindi ko makalimutan. Bago pa man namin mabili ang salamin ay ilang beses ko nang napapanaginipan si mama na nasa loob nito at humihingi ng tulong. At pagkatapos naming maiuwi ang salamin ay doon nagsimula ang sunod-sunod na pangyayaring tuluyang kumitil sa buhay niya. At hanggang ngayon, kapag naaalala ko ang gabing yon, ay lagi kong naiisip kung ano kaya ang nangyari kung hindi ko pinansin ang mga panaginip ko. Kung hindi namin binili ang salamin o kung mas maaga kong naintindihan kung bakit palagi akong hinihingan ng tulong ni mama mula sa loob ng salamin. Dahil kahit binasag ko na ang salamin kinabukasan pagkatapos ko siyang makitang nagsasalita roon, kinagabihan ay nawala pa rin sa akin ang taong pinakamamahal ko. At hanggang ngayon ay dala ko pa rin ang tanong kung sino o ano ba talaga ang nasa kabilang panig ng salamin na yon.